inaanyayahan ko po ang lahat tumayo. Let us have a moment of silent prayer to prepare our hearts for our worship service ngayong umaga. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Indeed, Panginoon, we are blessed to have this wonderful morning, to have our time para bigyan kayo ng papuri, Panginoon, para sa lahat ng inyong kabutihan. Panginoon, patuloy namin pinagdarasal na kayong mag-guide sa amin, Panginoon, ngayong umaga sa pagbigay ng papuri sa inyo, sa pag-aaral ng inyong salita. Panginoon, tulungan niyo kami na makapag-focus sa inyo at sa inyo lamang. At we pray, Lord Father, na sa bawat pagsubok na kaaway sa amin, na i-distract kami, Panginoon, to undermine our faith sa inyo. Ipatuloy kami maging faithful sa inyo. And of course, maging tapat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na pong lahat. Sabi po sa Psalm 86, verse 15. Verse 15 says, "But you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering, and abundant in mercy and truth. In times of trouble and distress, even in our victories or in our happiness, we must never forget who God is for us. He is our loving God who is full of mercy, grace, and compassion, who picks us up when we stumble, who comforts us when we struggle, who empowers us to do His will. We survive not on our own, but by the steadfast love and faithfulness of our great Creator. Ultimately, let us not forget that we get to enjoy this salvation that we have through Christ Jesus. Brothers and sisters, we are nothing without His love. We are nothing without our God. With that being said, tayo pumili ay tumayo. Bigyan po tayo ng papuri sa Panginoon, pasasalamat sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katapatan sa ating buhay. Let us all stand and let us sing our first song, "The Power of Your Love." Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found. I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround. Draw me to your side.
draw me to your side. And as I wait, our eyes will brightly glow, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Amen. There is no force more powerful than the love of our God, our Father and Creator. His love is our everything. It sustains us, it empowers us, it saves us. There is no reason for us not to reciprocate this love. Praise God for His steadfast love. For our second song, awitin po natin At the Cross, Love Rendered. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flows deep and wide. All along I've ever found is like a flood comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sins washed white, I owe to you. I owe to you, Jesus. There's a place sweet and shade, our land. My heart is peace with God and forgiveness. All the love ever found is like a flood comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red and my sin washed white, I owe
The greatest love was displayed at the cross of Calvary, where our Savior bled and died for our sake. The sacrifice that saved us, fueled by His unending and unconditional love towards us. That though we did not deserve any of it, yet God gave it to us. Let us sing our theme song, Compassion. There is an everlasting kindness you lavish on us. When the radiance of heaven came to rescue the lost, for the sheep without a shepherd to live their distress. For your streams of forgiveness and the shade of your rest. With compassion for the hurting, you reach out your hand as the lame ran to meet you, and the dead breathe again. You saw behind the eyes of sorrow and shared in our tears. Heard the sigh of the weary, let the children draw near. What boundless love, what fathomless grace, you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. We stood beneath the cross of Calvary and gaze on your face at the corns of oppression and the wounds of disgrace. Surely you have borne our suffering and carried our grief as you pardoned the scoffer and showed grace to the thief. What boundless love, what fathomless grace, you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. Beautiful the feet that carry this gospel of peace to the fields of injustice and the valleys of need. Bring your voice of hope and healing to answer the cries of the hungry and helpless with the mercy of Christ. What boundless love, what fathomless grace, you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. Thank you everyone for your wonderful singing. Makakaupo na po ang lahat. For our morning prayer, can I ask Tito Nestor to lead us for our morning prayer?
Tayo po'y manalangin. O dakila naming Diyos Ama sa langit, aming amang banal na siyang tanging umiibig at nagsusustain sa aming lahat. Panginoon, salamat na kahit Lord, sa panandaliang oras na ito, na yung eklesia dito sa Marikina ay nagsama-sama. Damang-dama po namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya, kasi pinuno nyo na muli ang aming mga puso ng iyong kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na inyong in-empower, Lord, to be here, to worship with us in spirit and in truth, Panginoon. Ganunin, Lord, doon po sa aming mga kapatiran na wala dito ngayon, na dahil po sa mga problema o may mga karamdaman, amin silang hinahabilin sa inyo, Panginoon. Kayo na rin po, Panginoon, ang umabot sa kanila na ang kanilang mga puso sa oras na ito ay hindi puno ng pag-alinlangan, Panginoon, hindi puno ng pangamba, ngunit punong-puno ng pag-asa. Dahil kayo ang Diyos na umiibig, inangako, Panginoon, na kayo ang magpapagaling sa kanila at kayo, Panginoon, ang mag-deliver sa kanila, Lord, sa anumang mga masamang mga sitwasyon ng kanilang mga buhay, kasi kayo po ang nangako na hindi nyo sila pabayaan at hindi nyo sila iiwan, Panginoon. Purihin ka, o mahal na Ama, nang dahil po sa iyong kabutihan at ang iyong katapatan ay hindi nagmamaliw. Ito ay laging sariwa tuwing umaga. Panginoon, sa umagang pong ito, ay amin ding inalaala, O Diyos, ang mga gawain ng iyong Eklesia sa Marikina. Salamat po sa nagkakabuklod-buklod ng mga puso, ng mga kamay, upang ang iyong Eklesia, O Diyos, ay iyong ipadala dito po sa labas ng building ito, Panginoon, upang ihasik ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan at ang iyong katuwiran, Panginoon. Nang sa gayon, ang iyong kaharian ay umusad ng ang iyong kalooban sa langit ay siyang matupad dito sa lupa, Panginoon, upang ang mga madilim pa ng mga sulok ng Marikina, madilim pa na sulok ng daigdig ito, Panginoon, ay makatanggap at masilawan nila, Panginoon, masilayan ang ilaw ng iyong Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Kay umaga, O Diyos Ama, ay amin pong hinahabilin sa inyo ang bawat isa. Patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan din kami ng kapayapaan sa aming pagsamba sa inyo. Ano man, Lord, ang mga kagulumihanan ng aming mga puso, ng aming pag-iisip, Panginoon, at anuman ang mga tukso at akusasyon ng kaaway, Lord, kayo na po, Panginoon, na magpala sa amin, Panginoon. Ipadama niyo sa amin, Lord, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya nagbibigay sa amin ng pagkawagihan, Panginoon. Amin din hinahabilin sa inyo, O Diyos, na sana ang panambahan namin ito, indeed, ay makaabot sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Kasi, Lord, wala kaming nais, kundi sa pamagitan po ng congregation na ito sa umagang ito, ay gusto lamang namin, Panginoon, na mapaabot sa iyo ang iyong kaluwalhatian at mapaabot sa iyo, Panginoon, aming pagmamahal. Kasi kung wala kayo, Panginoon, ay wala rin kami dito sa iyong harapan. Gawin niyo po, Panginoon, na mabunga po ito, na sa aming mga puso, O Diyos, ay walang ibang laman ito, kundi kayo lamang, Panginoon. Masilayan namin ang iyong kagandahan, masilayan namin ang iyong kabutihan, Panginoon, at ang iyong pag-ibig ay patuloy ng padama ng Eklesia sa Marikina. Kasi ito po ang aming pagbabalik sa inyo ng iyong papuri, aming pasalamat, Panginoon, na mayroong pag-ibig. Sa matamis na pangalan ng Panginoon lamang. Amen. Let us all sub to lead us para sa ating scripture reading. Let us all read God's word with reverence. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Another angel who had a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer with the prayers of all God's people on the golden altar in front of the throne.
Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it to the earth. There came pearls of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. The first angel sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down to the earth. And a third of the earth was burned up, a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. A third of the living creatures in the sea died, and the third of the ships were destroyed. The name of the star was Wormwood. A third of the waters turned bitter, and many people died from the waters that had become bitter. As I watched, I heard an eagle that was flying in midair call out a loud voice, "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the trumpet blasts about to be sounded by the other three angels." May the Lord bless the reading of His word. Bago po tayo tumako sa pakikinig ng salita ng Panginoon, bahagi sa atin ng ating Pastor Mon, tayo muna ay makakapakinig ng awiting handog mula kay Tita Grace and from Sab. Hindi ka na magte-testimony. Good morning po. First and foremost po, I would like to thank God for this opportunity kasi kung matatandaan ko po, the last na special number ko is year 2020. Sobrang tagal and kasama ko rin po si Sam. And this time, ni-request ko rin po siya kasi baka hindi po ako makatapos ng kanta. Pero sobrang, yung song po na chose ko po is talagang every line po is talagang may impact po, especially po sa buhay ko. So talagang para sa akin, His grace is really sufficient po. So, kayo na po ang bahala sa kanta ko. Salamat po. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down?
as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. To God be all the glory po. Good morning. Napakagandang mensahe ng awitin na yon. Yung isa sa mga sinabi dun sa linya na yon. I asked the Lord, how many times will you pick me up? Ay, yung sa ilang beses na ako ay nadapa. Pero ang sagot na ang sagot ng Panginoon Diyos doon ay, as long as you walk with me, you will walk in the power of my sufficient grace. Na napakagandang awitin po nun. Tayo po ay sandaling manalangin. Lord, tunay po na ang inyong biyaya sa amin is sufficient. There are many times, dear Father, that we fail you. There are many times na binibreak namin ang inyong puso, Panginoong Diyos. But you're always there for us.
You always show your love. You always show your compassion. We always feel your grace. And we pray the Father that may you help us even as we ponder upon your word ngayon pong umaga po nito. Gabayan niyo po kami, Panginoon Diyos, and may you give us wisdom and help us, dear Father, to know your character, your love, your compassion, your mercy to us. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I would like everyone to please rise at basahin po natin itong verse po natin ngayong umaga po na ito. It is found in Colossians chapter 3, verse 12. Colossians chapter 3, verse 12. Typo error lang yung verse dyan. So, verse 12 says, "So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience." May God bless the reading of His Word. Tayo po ay makakaupo na. Tayo po sa mundo po natin ngayon, we live in a culture that is increasingly connected digitally. No, lahat po tayo ngayon ay connected digitally na. No, kung dati, para makatawag ka sa mahal mo sa buhay na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, you need to make a long distance call or international call pa. Na yung mga time ng mga magulang namin, yung mga hinuhulugan ng coins. No, naabutan ko rin yun, yung mga hinuhulugan ng coin, na kapag ikaw ay, kapag malapit nang dumating yung oras, o matapos yung oras mo ay tutunog na yon. Ibig sabihin nun, kailangan mo maghulog ulit ng coins para ma-sustain mo yung tawag. Ngayon, meron na tayong unlimited call, meron na tayong unlimited text, and we could connect via FaceTime or kaya kahit sa Messenger, even sa Zoom. No, connected na tayo digitally. But makikita pa rin natin dito, although we are connected digitally, but emotionally, we are not. No, kahit na napakalayo na nung mga mahal natin sa buhay, ay nakaka-connect tayo sa kanila, but we can connect them only digitally. Pero dahil sa layo ng gap natin sa kanila, even yung mga kasama na natin sa bahay, because of yung digital gadgets na meron tayo, kahit na minsan 'di ba dalawa kayo sa isang tahanan o kaya isang family kayo sa isang tahanan, hindi ka marinig nung tinatawag mo, anong gagawin mo? I-chat mo na lang. Umakit ka nga dito, pakikuha mo nga yung ganito. Now, we are connected digitally, pero yung emotions minsan wala na. Information travel fast, but compassion often travels slow. No, mabilis na makapag-communicate ngayon. Pero yung pagpapakita ng habag, pagpapakita ng compassion sa ibang tao, minsan hindi ganun kabilis na ipakita ito sa kanila. At tayo po, na mga anak ng Panginoong Diyos as Christians, we are not merely called to orthodoxy for us to have a right belief. No, hindi lang tayo tinawag na magkaroon tayo ng ganito, na tama yung nauunawaan natin sa tinuturo ng salita ng Panginoong Diyos. We're not merely called for orthopathy, to have right affections, but we are also called to have orthopraxy, or right action. Dapat kung ano yung belief natin, ito yung ginagawa din natin. No, hindi lang dapat orthodoxy or orthopathy, but also orthopraxy. Na nakikita dapat sa atin, sa mga kinikilos natin, sa mga ginagawa natin, yung mga natututunan natin, yung mga paniniwala or pananampalataya natin. It should translate into action. Because the distinguishing mark ng isang tunay na mananampalataya is not only doctrinal precision. No, hindi lang dapat tama yung doktrina natin, but we should have a Christ-like compassion. Ito dapat yung distinction natin sa ibang mga tao, lalo na dun sa mga hindi mananampalataya.
Dito po sa epistle ng ni Apostle Paul sa Colossians, it was written while Apostle Paul was imprisoned doon sa Rome. At itong church na sinusulatan ni Apostle Paul, this is not a pagan temple, but it was a Christian congregation. Pero makikita natin sa sa background, sa history nitong Colossian church na ito, they were confronting, o he was confronting yung kanilang theological distortion, na kung saan merong sa midst nila, sa congregation nila, merong nagpa-practice ng legalism, asceticism, and mystical elitism. Makikita natin yun sa chapter 2, verse 8 hanggang verse 23. Na itong mixture na ito yung mga Jews na nagpa-practice ng legalism, ng mga mystical speculation, and yung mga Gnostics tendency. Na ito yung nag-infiltrate doon sa church nung Colossae at that time. At itong mga false teachers na to, they were emphasizing yung secret knowledge. Na sila daw yung binigyan ng Panginoong Diyos ng secret knowledge. Kaya meron silang mga very strict sila pagdating doon sa mga ritual na ginagawa nila. And also, para sa kanila, merong tinatawag na spiritual elitism. Na dahil meron silang secret knowledge, mas elite sila sa lahat ng mga mananampalataya at that time. At dito makikita natin na kinorek sila ni Apostle Paul na hindi lang dun sa ritual na ginagawa nila, but on a relational transformation. Gusto ni Apostle Paul na dahil sila ay nakakilala sa Panginoong Diyos, na sila lahat ay dapat magbago, magkaroon dapat ng transformation sa kanila, na iwanan nila yung mga old practices nila, yung mga religious rituals na ginagawa nila na walang kinalaman sa relationship nila sa Panginoong Diyos. Kaya nga makita po natin dito starting from chapter 3, verses 1 to 4, he moves from union with Christ, that dapat tayo ay kaisa na sa Panginoong Hesus. Dahil tayo ay niligtas ng Panginoong Diyos, we should be united to Christ. And also, pagdating sa verses 5 to 11, dito tinuro niya yung how to mortify yung mga kasalanan na ginagawa natin. Paano dapat natin inaalis yung mga masasamang gawain na hindi natin ito dapat pinapractice. And also, pagdating sa verse 12 to 17, dito niya tinuro, how can we manifest yung Christ-like character? Paano natin ito maipapakita sa ibang mga tao? So, he was telling them na yung mark ng true spirituality is not mysticism, but it is mercy. Hindi ito mysticism, kung hindi ito ay habag ng Panginoong Diyos. Because true spirituality is not severity, but it is a sanctified sympathy. It is a sanctified sympathy. Ito dapat yung nakikita sa lahat ng mga mananampalataya. Ito dapat yung ginagawa natin bilang isang Kristiyano. That hindi lang mabilis tayong magpakalat ng information. Na minsan mali pa yung information. Ito yung tinatawag natin na chismis. Hindi lang tayo dapat mabilis sa pagpapakalat ng mga ganung mga bagay. But also, at lalong-lalo na, yung compassion. Compassion na galing sa ating Panginoong Diyos. So I titled our meditation this morning, Clothed in Compassion. Clothed in compassion. Na ito dapat yung isinusuot natin sa araw-araw. Tandaan po natin na bilang mga mananampalataya, because we are secured sa sovereign love ng ating Panginoong Diyos, we must consciously and deliberately clothe ourselves with Christ-like compassion in our relationships daily. Ito dapat yung nasa isip natin, ito dapat yung nasa puso natin, that we should consciously and deliberately clothe ourselves. Kumbaga sa isang damit, ito dapat yung paborito natin. Ito dapat yung literal na sinusuot natin sa araw-araw.
yung Christ-like compassion in our relationship. No, hindi lamang po ito between a couple, sa asawa natin, hindi lang ito sa anak natin, kundi sa lahat ng relationship that we have. Sa mga kaibigan natin, sa kaklase natin, sa mga bosses natin, no, yung mga amo natin, no, we need to show, or we must show compassion. Yung term ko dito is Christ-like compassion. Na katulad ng pinakita sa atin ng Panginoong Hesus, ito yung dapat na pinapakita din natin sa ibang mga tao. So meron po tayong tatlong bagay na pag-aaralan ngayon, tatlong katotohanan doon sa kung paano natin isusuot yung compassion na katulad ng kay Kristo. No, para masuot natin to, una-una, we need to know our secure position. No, our secure position. Yung sinabi niya dito sa verse 12, as those who have been chosen by God, holy and beloved. No, dito si Apostle Paul, no, he grounds yung ethics into identity. Na yung ugali natin, yung mga ginagawa natin, ito ay dahil sa kung sino tayo. Kung ano yung standing natin sa harapan ng Panginoong Diyos. At meron siyang tatlong bagay na sinabi dito. Una-una, sinabi niya that we are chosen by God. No, we are chosen by the Lord Jesus Christ. No, we are divinely selected by God. Na yung ating mga kaligtasan, yung salvation natin, it originates in God's initiative. No, dahil ito ay inumpisahan ng Panginoong Diyos, siya yung unang nagpakita sa atin ng pagmamahal. Yung sinabi niya sa Romans 5 na while we were yet sinners, Christ died for us. Siya yung nag-initiate ng kaligtasan natin. No, we do not deserve to be saved because we are sinners. But because of His love, tayo ay Kanyang pinili para tayo ay maligtas, na magkaroon ng kaligtasan. God makes us new creations in the Lord Jesus Christ. At bilang mga bagong creation ng Panginoong Diyos, tayo ay binago ng Panginoon. No, we are not who we are before. Kung tayo dati ay makasalanan, iniisip natin makasalanan, yung mga ginagawa natin ay makasalanan, once that we are changed by God, through the Lord Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, hindi na tayo dapat katulad ng dati. No, we should be changed. We are now righteous in His sight. We are made, or we are declared righteous in the Lord Jesus Christ. Yung election natin, it does not inflate our ego, but it annihilates it. No, inaalis nito yung ego because God has chosen us. We do not choose God. No, hindi tayo yung pumili sa Panginoong Diyos, kundi tayo yung pinili ng ating Panginoon. Kasi nga po, if grace has chosen us, then superiority is absurd. No, kung tayo ay pinili ng Panginoon, hindi tayo magmamataas. No, hindi natin itataas yung ating mga sarili. Sabi nga po ni John Stott, grace humbles us because it tells us we are sinners. No, grace encourages us because it tells us we are forgiven. No, we are forgiven by the grace of God. Dahil tayo ay makasalanan, no, hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. And a proud Christian is a theological contradiction. Kung ikaw ay mayabang na isang Kristiyano, pinagyayabang mo yung sarili mo, pinagyayabang mo na ikaw ay ligtas na hindi mo na kailangan yung lahat ng mga bagay. No, you are contradicting yung theology na tinuturo ng salita ng Panginoong Diyos. And we can show compassion because we are chosen by God. No, ito yung position natin sa harapan ng Panginoong Diyos.
Ito yung dahilan natin, yung reason natin why we can show compassion, because God has shown compassion to us. No, hindi lang po tayo chosen, but we are also holy. We are set apart for God. No, holiness is not a cold withdrawal, but it is a warm distinctiveness. Tayo ay iba sa ibang mga tao. No, tayo ay pinili ng Panginoong Diyos para sa Kanya to make para i-glorify natin ang Panginoong Diyos. The biblical holiness never produces harshness, but it produces purity with tenderness. No, hindi na pinapalaki yung ulo natin ng holiness, that we are holy. No, we should not practice yung holier than thou attitude. No, na dahil Kristiyano tayo, mas banal tayo sa ibang mga tao, lahat ng ginagawa natin ay tama. No, this is what the Pharisees says. Na yung lahat ng kanilang mga ginagawa ay tama. At lahat yung mga practices ng ibang mga Jews at that time were wrong. Na hindi ito yung dapat sa atin bilang mga mananampalataya. We should not be harsh, no, lalo na in correcting yung ibang mga tao, but it should produce in us yung purity and tenderness. No, we can correct them, but we can correct them with love. No, hindi dahil ikaw ay pinili ng Panginoong Diyos, you are holy, mas mataas ka na sa kanila. No. Ito yung privilege natin, that we could show compassion. Dahil tayo ay pinili ng Panginoong Diyos, we are set apart for God. Na yung ating mga ginagawa dapat ay nakakalugod sa harapan ng Panginoong Diyos. 1 Peter 2:9, sabi dito, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. We are separated, yung reason, yung sa last part na sinabi diyan, that you may proclaim the praises of Him. No, pinili tayo so that we can proclaim yung mga papuri sa Diyos na tumawag sa atin, sa Diyos na nag-alis sa atin from darkness into His marvelous light. In Hebrews chapter 12 verse 14, sabi niya dito, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Na tinatawag tayo nito na maging banal sa harapan ng Panginoong Diyos. We are set apart. We are holy. And God is calling us to be holy dahil holy din ang ating Panginoong Diyos. No, He set us apart to be holy before Him, to pursue holiness. At hindi lang po tayo tinawag ng Panginoong Diyos, hindi lang tayo banal sa harapan ng Panginoong Diyos, but we are called beloved. No, we are called beloved. No, it is yung beloved na to sa part ng speech, no, sa original language, it is a perfect passive participle. So yung translation dito is having been loved and remaining loved. Tayo ay minahal ng Panginoong Diyos. Yung sinabi diyan na beloved, minahal tayo ng Panginoong Diyos at tayo ay patuloy na minamahal ng ating Panginoong Diyos. So hindi lang tayo pinili, hindi lang tayo sinet apart, but tayo ay minahal at patuloy na minamahal ng Panginoong Diyos. This is our standing right now before our God, before the Lord Jesus Christ. No, kung tayo ay meron tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, we are secured in His love. Amen? Parang ayaw niyong maniwala. No, we are secured in His love. At itong security natin, it fuels our compassion. Dahil alam natin na tayo ay sa Panginoon. Tayo ay pinili ng Panginoong Diyos. We are set apart for God, and we are loved by God.
No, it should always, or it should fuel our compassion. No, yung habag natin sa ibang mga tao. No, dahil tayo ay nasa Panginoong Diyos. Insecure believers tend toward criticism. No, insecure believers tend toward criticism. No, pwede natin masabi ito that kung laging lumalabas sa bibig natin is just criticism, naghahanap lang tayo ng maipupuna, naghahanap lang tayo ng mali, no, sa mga ginagawa, na it could show that we are insecure. Because assured believers tend toward gentleness. Nasabi po ni Brennan Manning, define yourself radically as one beloved by God. This is the true self. If we know that we are deeply loved by God, we do not need to defend ourselves by diminishing others. Ulitin ko po yun. If we know that we are deeply loved, we do not need to defend ourselves by diminishing others. No, hindi natin kailangan na itaas yung sarili natin at ibaba yung iba. But dapat tinutulungan natin silang pataas. We are to show compassion to them. In practical application, do you respond harshly when you are criticized? No, that may reveal yung insecurity natin at hindi yung strength. And does your theology produce humility? No, yung mga natututunan ba natin mula sa salita ng Panginoong Diyos, does it produce humility in us or superiority? Dahil marami na tayong alam. Alam ko na yung lahat ng mga ganyang mga bagay. Mas mataas na ako sa inyo. Yun ba yung napoproduce sa atin ng mga natututunan natin? Or does your family feel loved? Or naiisip lang nila na lagi mo na lang silang kinokorek? Natandaan po natin, compassion begins with resting in your identity. No, kung alam natin kung sino tayo, kung ano yung katayuan natin sa Panginoong Diyos, it should compel us to be more compassionate sa ibang mga tao. No, hindi lamang po yung secure position natin, but our serious responsibility. No, our serious responsibility. Ano ba yung mga dapat nating gawin? Yung intentionally na dapat nating ginagawa bilang mga mananampalataya. Yung sinabi niya dito sa pagpapatuloy sa verse 12, put on. We need to put on. Alin yun? That is compassion. No, meron dapat una-una intentionality. No, yung ginamit dito is an aorist middle imperative. No, pag sinabi natin aorist, it is a decisive action. Nagawa na ito before. Imperative, it is commanded. And middle, it is personally embraced. Sinabi ito ni Apostle Paul, you need to put on. Dahil meron na kayo nito, pinakita na sa inyo ng Panginoong Jesus ito, you need to put this on in you. This must be your character. You need to embrace it. You need to show it. Hindi ito yung parang tinanggap lang natin tapos itinabi na natin na hindi na natin ginalaw. Hindi na natin pinakialaman, tinakluban na lang natin. No. It must be put on and it must be visible. Katulad ng mga damit na suot natin ngayon. No, kapag tumingin tayo sa paligid natin, we do not see others naked. But what we see in them is the clothes that they are wearing. And your doctrine may be invisible, but your demeanor is not. Hindi man alam ng ibang tao yung doktrina natin, yung mga pinag-aralan natin, yung mga pinapanampalatayaan natin. Pero nakikita nila yung mga bagay na ginagawa natin.
dapat nagmamanifest ito sa atin patungo sa ibang mga tao. Ito yung dinedemonstrate natin dapat sa kanila. Sabi ni Thomas Watson, a godly man is a praying man. And we may add, a godly man is a compassionate man. So, kung tayo ay sa Panginoong Diyos, tayo dapat ay nagpapakita ng compassion. Yung sinabi niya dito, we need to put on heart of compassion. Or sa ibang translation is bowels of mercy. So, dalawang word ito sa original. No, yung una, it refers to inner organs or yung visceral affection. And then yung pangalawa is mercy towards misery. Ito yung nanggagaling sa kaibuturan, nanggagaling sa loob mo, na nagmamanifest. No, this is a deep and internal tenderness that moves outward. Na hindi mo makontain yung pagkahabag mo, na ito ay ipinapakita mo sa ibang mga tao. Na itong word na ito ay ginamit doon sa Matthew chapter 9, verse 36 ng Panginoong Jesus. Yung sinabi niya dito, seeing the people, He felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd. Nahabag ang Panginoong Hesus doon sa mga tao. Nung nakita niya na itong mga tao na ito at naisip niya, they were like a sheep without a shepherd, na kailangan nila ng maggagabay sa kanila. Jesus was moved with compassion. He was moved from His inner being. No, ito yung dinidescribe dito ng nararamdaman ng Panginoong Hesus at that time. He was moved with compassion. Hindi lang siya nagpakita ng pity, ng awa sa kanila, but yung deep compassion. And ganito din tayo dapat na bilang mga mananampalataya. We must have intentionality to show compassion to others. Because this is what we should be identified on. No, this is our identity. No, compassion is not a detached benevolence, but it is a felt identification. Kung tayo ay Kristiyano, we must be compassionate. Yung sabi sa Romans 12:15, it commands us, weep with them that weep. Makiiyak tayo doon sa mga umiiyak. No, this is deeper than empathy. No, yung empathy, nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Pwedeng sabihin mo na nakaka-relate ka. Pero yung compassion, yung awa na mararamdaman mo, it will translate into action. Na hindi lang nararamdaman mo na naiiyak ka dun sa isang tao, dapat umiiyak ka rin. Parang ganito yung picture nitong verse na ito. Because if suffering does not move us, something is spiritually misaligned in us. No, if we are not moved doon sa nararamdaman ng iba. Kasi sinasabi ni Apostle Paul na meron dapat itong accompanying virtues. No, meron dapat tayo na mga relational expressions na ginagawa. Yung una-una sinasabi niya dito yung kindness. No, we should show kindness, yung graceful, gracious usefulness. We should also show humility, no, lowliness of mind. No, hindi tayo nagmamataas, but we think of others more than ourselves. We also need to show meekness. No, this is not weakness, but it is power under control. And we should also show long-suffering. And that is patience with difficult people. No, makikita natin na itong mga bagay na ito, this is a community virtues. No, ito yung mga pinapakita natin along with compassion sa ibang mga tao.
Dahil nga po yung mga false teachers nung time na ito sa Colossae, they emphasize yung mga ibang bagay. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 23, "No, these are matters which have to be sure the appearance of wisdom in self-made religion and self-abased and severe treatment of the body, but are of no value against fleshly indulgence." Ito yung ginagawa ng mga false teachers at that time, doon sa mga self-made religion nila, na sinasaktan nila yung katawan nila. No, marami silang mga bagay na ritual that has no value spiritually. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, hindi nyo ito dapat ginagawa. But yung mga virtues na about compassion, about humility, about meekness, kindness, and long-suffering, ito yung dapat yung ipinapakita nyo sa ibang mga tao. At hindi yung mga bagay na walang benefit spiritually. Na ine-emphasize niya dito yung relational warmth na dapat meron yung mga mananampalataya. Kasi nga po, spiritual maturity is measured by how you treat difficult people. No, spiritual maturity is measured kung paano natin tinatrato yung mga mahirap pakisamahan. No, yung mga difficult people. Kaya nga dapat natin tanungin yung ating mga sarili, before we correct a child, before we correct a member, before we debate theology, and even before we post on social media, tanungin natin yung ating mga sarili, am I clothed with compassion? Gagawin ko ba ito because I have compassion? Or dahil gusto ko lang silang i-correct, gusto ko lang silang i-confront, gusto ko lang silang debatihin? Na may ibang intention tayo, kaya natin gagawin yung bagay na yun. Dapat merong pagmamahal sa atin. Because truth without tenderness becomes brutality. No, truth without tenderness becomes brutality. While tenderness without truth becomes compromise. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos, yung compassion natin, it holds both. Yung compassion is based on truth. Yung compassion is shown with tenderness. No, merong tenderness. So hindi lang yung makita natin dito yung secured position natin and yung ating serious responsibility, but yung pangatlo, yung makikita natin dito, our Savior's pattern. Our Savior's pattern. Why compassion is non-negotiable. Bakit hindi dapat ito option sa atin mga mananampalataya, sa ating mga anak ng Panginoong Diyos? Sinabi niya din, di ba, put on yung heart of compassion, gentleness, kindness, forgiveness. Sinasabi, ang principle dito is that we must be Christ-centered. No, we must be Christ-centered. Yung entire ethical selection ng Colossians is Christ-centered. Makikita natin sa Colossians chapter 1, it shows that Christ is supreme above all. No, He is supreme. Yung Colossians chapter 2, it shows that Christ is sufficient para sa atin bilang mga mananampalataya. At yung sa chapter 3, it shows that Christ reproduced. No, Christ reproduced. Ito ay dapat nakikita sa atin. Yung ginagawa ng Panginoong Hesus ay nakikita dapat ito sa atin bilang mga mananampalataya. Dahil sa example na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. He embodied every virtue na makikita natin dito sa verse 12.
So, kung titingnan natin sa Mark chapter 1 verse 41, that he showed mercy to the lepers, no, pinakita niya yung kanyang pagkahabag at sila ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus. He also demonstrated meekness before his accusers. Doon sa Isaiah chapter 53 verse 7, no, dito he kept silent, na hindi siya nag-retaliate, hindi siya sumagot doon sa mga nagpapahirap sa kanya, habang siya ay dinadala doon papunta sa cross. No, hindi siya gumanti sa kanila. He exercised long suffering towards his disciples. No, dahil yung mga disciples niya ay mapapakita ng unbelief. So he exercised long suffering, and also he forgave from the cross. He forgave from the cross. Yung sabi sa Luke chapter 23 verse 34. Una, pinatawad niya yung lahat ng mga nagpahirap sa kanya. Yung sinabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And then when He died on the cross, ito ay pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Because on our own, we were spiritually destitute. We are poor in spirit. No, we cannot show it sa ibang mga tao na sa atin lang. Kaya kailangan natin ng Panginoong Hesus. Kaya ito pinakita sa atin ng Panginoong Diyos. He demonstrated His love, He demonstrated His compassion toward us para ito ay maibabahagi din natin sa ibang mga tao. So we are not only Christ-centered, but we are rich in mercy. No, ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ephesians chapter 2 verse 4 to 5, but God who is rich in mercy. No, yung pinag-aralan natin last week, yung kanyang mercy, yung kanyang faithfulness, yung kanyang compassion sa atin, it never ends. He is rich in mercy. So pag sinabing rich in mercy, hindi ito minimal. No, hindi konti-konti yung pinapakita niya sa atin. But yung sabi nga ng iba, ito ay siksik, liglig, at umaapaw. So ganyan magpakita ng pag-ibig sa atin ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni Charles Spurgeon, if sinners be damned, at least let them leap to hell over our dead bodies. No, ito yung compassionate evangelism. So, tatandaan natin na tayo ay, that we were once spiritually blind. We were once morally bankrupt. So, at dahil dito, we are eternally condemned. Ito dapat yung kaparusahan natin. Tayo dapat ay mapupunta sa impyerno. And yet, Christ moved toward you, toward us. Pinakita niya yung kanyang pagmamahal, ipinakita niya yung kanyang habag sa atin, yung kanyang compassion sa atin. Kaya nga ang tanong, how can recipients of mercy become distributors of severity? How come na tayo na nakatanggap ng mercy sa Panginoong Diyos, naka-experience ng habag, compassion, pag-ibig galing sa Panginoong Diyos? So how can we distribute severity sa ibang mga tao? No, bakit tayo magiging harsh sa ibang mga tao kung ang Panginoong Diyos ay nagpakita sa atin ng pagmamahal? Sabi sa Titus 2:10, not pilfering, but showing all good faith, so that they will adorn the doctrine of God, our Savior, in every respect. Ito yung goal natin. No, that we will be adorned with doctrine, the doctrine of God, na sinusuot natin dapat, ipinapakita dapat natin sa iba yung ating pananampalataya. Na hindi natin ito dapat tinatago. Kasi nga, we are not only rich in mercy because of Christ, but we represent Christ. No, we are ambassadors of Christ.
Tandaan po natin yung sabi ng isang author, a church may be doctrinally precise and relationally cold. No, a church may be doctrinally precise and relationally cold. Maaring tama yung ating mga doktrina, pero kung wala tayong compassion, we can be relationally cold. And this is misrepresenting Christ. No, we are not representing Christ because of our doctrines. We are representing Christ because of compassion. At ito yung vinalidate ng mga early church. Sabi sa Acts chapter 4 verse 34 to 35, for there was not a needy person among them, for all who were owners of land or houses would sell them and bring the proceeds of the sales and lay them at the apostles' feet, and they would be distributed to each as any had need. Ito yung demonstration ng early church kung paano sila nagpakita ng compassion sa ibang mga tao. Na yung mga tao doon who possess land, yung sinabi diyan, ibinenta nila yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang lupa, yung kanilang bahay, at yung pinagbentahan nito ay ito yung binigay nila doon sa mga apostles, na ito yung mga dinistribute doon sa mga tao na nangangailangan. No, this is how they have shown their compassion. No, sa ibang mga tao. No, hindi naman sinasabi sa atin na ito yung gawin natin ngayon. Ibenta natin yung mga ari-arian natin, tapos pamigay na lang natin sa mga mahihirap. No, yung principle dito is that we are to show compassion. No, lahat tayo dapat ay nagpapakita ng habag sa ibang mga tao. The world debates theology. No, ayaw ng mundo ito eh. 'Di ba? Kaya makikita natin yung sa mga social media, kapag may nagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos, dinidebate sila. No, mali yung tinuturo mo. Hindi tama 'yan. But although they debate theology, they recognize authentic love. Nakikita nila yung tunay na pagmamahal. Ano yung sabi sa John 13:35? By this shall all men know that you are my disciples if you have loved one to another. Makikita, malalaman ng ibang mga tao na ikaw ay tunay na disipulo ng Panginoong Diyos kung ikaw ay nagpapakita ng pagmamahal. If you are demonstrating love, if you are demonstrating compassion. Tandaan natin that compassion is not weakness. It is Christ's character. So, hindi kahinaan yung pagpapakita ng habag. Hindi kahinaan yung pagpapakita ng pagmamahal sa iba. Ito yung character ng Panginoong Diyos. Ito dapat yung character natin bilang mga mananampalataya. Dito po sa pinag-aaralan natin ngayon, it shows us three realities. Una-una, pinapakita nito yung ating secure position. We are chosen, we are holy, and we are beloved. And we have seen yung reality na yung ating serious responsibility that we must deliberately put on compassion. Pinapakita dapat natin ito sa ibang mga tao. And it shows us our Savior's pattern. Na ipinakita sa atin ito ng Panginoong Hesus kung paano yung tunay na pagpapakita ng habag na siyang ginagawa dapat natin bilang mga Kristiyano. Tandaan po natin that we are clothed in Christ's righteousness. Now, clothe yourself in Christ's compassion. No, binihisan tayo ng Panginoong Diyos ng kanyang kadakilaan na katapatan, ng kanyang righteousness. No, na tayo dapat ay magbihis ng compassion ng Panginoong Diyos. Ito yung dapat nating gawin. No, paano natin ito gagawin? Let your tone reflect grace.
Let your patience reflect mercy. Let your correction reflect kindness. And let your leadership reflect humility. Because the gospel that we preach is a gospel of mercy, and mercy must be worn. No, ito dapat ay isinusuot natin. So sana po, itong mensahe na ito ay nagbigay sa atin ng paalala, no, ng challenge, na hindi tayo dapat na nagiging harsh sa ibang mga tao. Hindi tayo dapat nagtataas ng ating sarili sa ibang mga tao. But we must be humble by showing, by demonstrating compassion towards other people. So, sabi ko kanina, yung paalala ko sa atin kanina, as children of God, we must consciously and deliberately clothe ourselves with Christ-like compassion in our daily relationship sa ibang mga tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po dahil alam po namin na pinili nyo kami, Panginoon. You have set us apart. You have loved us. Thank you, the Father, na kayo yung nag-initiate nito. Nag-initiate ng aming salvation, nag-initiate na makita namin kung paano kami dapat magmahal, paano kami dapat umunawa sa ibang mga tao. Forgive us, dear Father, na hindi namin ito nagagawa. But we pray, the Father, and we commit that may you help us. That as we have learned about this, as we have witnessed kung paano ninyo ipinakita sa amin, Panginoon, paano kami dapat magmahal, paano kami dapat magpakita ng compassion, that it will translate in our actions. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that we will humble ourselves and we will show compassion to others. Salamat po, dear Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Like this. Make me a blessing. Make me a blessing. Ayan. I hope na enjoy natin ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And with that, let us all stand. Let us sing our response song, Make Me a Blessing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is found.
for our tithes and offering. Tawagin ko po ang ating mga ushers. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your faithfulness, Father, for your blessings and your provision, Father, to everyone here, Father God. Lord, teach us, Father, to give not out of obligation, Father, but of genuine love, Father, and obedience, Father. May our giving, Lord, reflect our trust in you, Lord, and our genuine desire, Father, to honor you. Be with us, Lord, and bless our hearts, Father. In Jesus' name we pray, amen. Ngayon po, tayo ay muling tumayo to sing our closing song, Pass It On. Only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you experience it, we spread His love to everyone. You want to pass it on. The silent spring, when all the trees are budding, birds begin to sing. The flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you experience it, you want to stay. It's precious free. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. Depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of God has come to me. I want to pass it on. Thank you, Pastor Denmark, to lead us on our closing prayer.
Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon, na kami ay nakasamba sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa patuloy na iyong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, na patuloy kaming natuto, Panginoon, paano namin kayo sundin sa lahat ng aming mga gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kayo po ang patuloy na nagpapaalala sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Patuloy nyo kaming gamitin, hindi lang sa sarili namin, Panginoon, kundi sa pagpapalawak ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang gumabay sa amin sa lahat ng mga pagpapala na natanggap namin ngayong araw, Panginoon. Tulungan nyo ang bawat isa, Panginoon, na kami ay maging matibay, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na kayo lamang po ang magbigay ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, ng aming mga kapatiran na may karamdaman din. Naway kayo po ang patuloy na magbuo sa kanila ng pagpapala sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kayo rin po ang patuloy na magpagaling sa kanila, Panginoon. Ganun din po sa Panginoon sa aming mga trabaho. Kayo po ang patuloy na mag-iingat. Kayo po ang patuloy na gumabay sa kanila, Panginoon. Ganun din sa may business, Panginoon. Patuloy namin silang nilalapit sa inyo, Panginoon. At ang sa mga IMFBBC, Panginoon, ay patuloy namin sa iyo ay dalangin ng lahat ng pagpapala ninyo na ibuhos ninyo, Panginoon. Palaguin ninyo ang aming miyembro, Panginoon, at palaguin ninyo ang bawat isa, Panginoon, sa pagpapalawak ng inyong salita upang kami ay lumago, Panginoon. At hiling namin ang lahat-lahat ng iyong pagbibigay ng kalakasan, Panginoon, sa maghapon pa naming gawain. Ikaw po ang manguna sa amin, Panginoon. Naway sana, Panginoon, ang bawat isa ay makasama mamaya, Panginoon. At na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga po ang lahat. Bago po tayo mag-proceed sa ating announcements, tawagin po muna natin ang ating OO Kids for their reporting. Dito. Dito. Our attendance for today is 14. Our offering for today is 246. Our lesson for today is Jesus from A to Z, and we focus on letter F. Jesus is faithful. Faithful means being trustworthy. Born from the dead, which means Jesus died and came back to life. Jesus is our foundation. Foundation means keeps us standing. Jesus is our friend, and it means that we can talk to him anywhere. Our memory verse for today is Hebrews 10:23.
Praise God sa mga batang yon. Hindi po hanggang Habakuk lang yung Old Testament ha. Hanggang doon pa lang yung minemorize nila. Okay, good morning! Morning po sa bawat isa and purihin ang Panginoon Diyos na tayo po ay nandito ngayon. Sama-sama para magbigay ng papuri sa ating Panginoon Diyos. So meron po tayong visitor ngayong umaga po natin. Ngayong umaga nito, let us welcome si Dominic Christian Isais. Welcome po, siya po ay visitor ni Ethan Alonzo. So maraming salamat for joining us today. We hope na makasama ka ulit namin sa mga susunod. And let us welcome also sila John and Sweet Mariano. Yan, welcome back. May mga bisita pa ba tayo dito? Ngayon, umaga ito. So, wala. So, yun. So, maraming salamat po for everyone na nag-join sa atin sa face-to-face. And also sa ating online, yung sa ating Zoom. Wala, bumata ko. Yan. Nakita ko na naman yung Markson dito, baka batiin ko ulit. Okay, sila Kuya Pepe, good morning po sa inyong lahat. Si Sister Joyce Bernardo, na nasa online ngayon. Ang mga Kabatbat family, hello po, good morning. And yung Ruby, kay Tita Perly, no? Kaibigan ni Tita Perly. Good morning po sa inyo. And also si Adrian, hello po, good morning. And si Ate Susan. Ayan, so good morning po sa inyong lahat. Salamat po for joining us this morning. So for announcement po natin ngayong araw na ito, mamaya po after our worship service ay yung dediretso na po yung LYPD for their fellowship. And also mamayang hapon po ay wag po tayong mawawala dito. Meron po tayong love banquet. Yung poster. So, yeah, inanyayahan po lahat ng couple and also yung mga walang asawa ay to join us. No, yung mga Amen, E-Women, YMCA na mag-join sa atin ngayong hapon na to for our love banquet. No, wag po kayong mag-alala. Jesus paid it all. So wala tayong contribution ngayon pero meron po tayong konting pagsasalu-saluhan. So alas 4 po ito mamayang hapon. So and for our Ecclesia Fellowship next week, ito ay March 1, first Sunday po. So 4:30 po ito ng hapon. And mamaya yung dress code for later ay touch of red. Anything na merong pula. So, suot lang po tayo. Sunday's best. No, Sunday's best na touch of red. Ayan. Baka magsuot kayo ng Cupid na naka-diaper lang. Joke lang yan. So, wag pong ganon. So, Sunday's best na touch of red yung ating susuotin mamaya. Okay po, and then for our regular schedules, tuloy-tuloy po yung ating mga house ecclesias throughout this week. And sa Wednesday, yung ating pong family prayer meeting. So last Wednesday yung ating family prayer meeting. And then worship team practice sa Sabado po 4:30 ng hapon and choir practice 5:30 ng hapon. Maraming salamat po pala sa lahat na nag-join kahapon para po sa ating bayanihan and general cleaning natin. Makikita nyo mula dun sa labas hanggang dito sa loob, sa mga offices natin, sa kitchen, hanggang sa taas. Yan, malinis po lahat yan. It is because of everyone na tulong-tulong na naglinis ng ating bahay-sambahan. So palakpakan naman po natin yung bawat isa. So maraming salamat po for joining us kahapon sa paglilinis ng ating bahay-sambahan. So maraming salamat din po for those who joined yung ating vertical marriage nung Friday po ito. At itutuloy-tuloy po natin ito na limang Friday hanggang March 20. So sa Friday po ay pwede pa pong humabol yung mga hindi po naka-join sa amin nung Friday. Sa Friday ay itong darating na Friday, pwede pa po kayo mag-join sa amin. 8:30 po ito via Zoom.
So kindly inform me na lang po, message niyo po ako na kung gusto po ninyong mag-join and para maisama ko po kayo dun sa GC namin. So I hope na may iba pang makasama sa amin dito sa vertical marriage. No? So magandang topic po ito. And then yung mayroong event po yung mga e-women sa February 28. Ito po ay sa Sabado na po ito. Alas 8:30 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Umaga, sorry. Alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So ito po ay gaganapin sa BBSNI, dun sa Kaitikling, Taytay, Rizal. So coordinate na lang po kayo dun sa GC ng e-women kung sino yung mga sasama para maplano po natin yung mga sasakyan na gagamitin. So, hindi pa ako na-update kung merong registration ito, mag-announce na lang po ako sa GC natin. Okay po. So, ngayon ay batiin natin yung ating mga birthday celebrants for this week. Meron ba tayo? February celebrants? Ha? Ha? Na-announce ko na yan kanina. Okay, Family Night for March 1. I think Synergy yung may assign dito. Sa March 1, Synergy. Okay, so February celebrants, February 24, that is Tuesday, Sister Grace Ilagan. Yan, happy birthday. And 24 also si Sister Mays Medina. Yan, mga single pa po yan. Inanas talaga. February 26, si Brother Nestor Macorol. Happy birthday po. 27, si Stephen Bernardo. And then sa 28, si Sweetheart Mariano. So happy birthday po sa inyong lahat. Awitan natin sila na birthday song.